Kami ho, pag lumapit ang isang misis or sino man, kahit hindi nyo, karelasyon nyo, or sino mang taong hindi nyo kaano-ano, pag ginulpi nyo, tinakot nyo, minaltrato nyo, at makaabot sa amin, at mapapakita sa amin yung mga bagay na kung saan ang pang-aabuso, panlalabes, malilintikan kayo. Wala kaming sinasanto kahit sino, kahit na higante, duwende pa kayo, Hercules pang katawan ni bato-batom katawan ninyo, pupulbusin namin kayo. 15 years na nagsama si G at si Alan, dance instructor, at nagkaroon sila ng isang anak. Pero sa isa't kalahating dekada silang pagsasama nila, hindi raw mabilang ang daming suntok, sampal, tadyak ang ginagawa ni tong si Alan sa kanyang misis, sa kanyang kinakasama. Pero di niya malimutan ang 6 na babaeng naging number 2 ni Alan. Nagbigay ng death threat si Alan. Na-trauma ang kanyang anak, di niya makayanan. Kaya sa bitag, pambansang sumbungan, sila tumakbo. Sumbong, panoorin. Anong reklamo natin? 2012 po yung problema ko. Tiniis ko po dahil sa anak ko. Year 2012, nag-umpisa na po siyang ganyan. Andyan po yung mga babae niya. Pero pinalagpas ko po yung 5, pero po yung pang-6, hindi ko na po kaya. Ang trabaho ng mister mo? DA po siya. Dance instructor. Oo, yung nagbo-ballroom po siya. Anong taon to? 12. 12 ka lang. Kitang-kita po ng anak ko yung ginawa nila. Yung asawa ko, sinabi niya na pag lumapit daw ako sa inyo, bugbugin kayong 3 magkapatid. There is hunting in tong na to. Makakatikim sa amin to. Ito ang sinabi nitong si Alan. Pag-ibigan, masyadong astig. Ngayon nata ako nakakinkwentro ito. Bubugbugin, pagbubuhol-buhulin, pupulbusin at lulumpuhin kaming 3. Tulfo Brothers. Ibig niyong sabihin, bubuhol-buhulin kami na para mga buhok. Pupulbusin kami, lulumpuhin kami. Simula sa akin, si Bitag, kakatakot to. Kay Tul Rafi, pati si Tul Erwin, okay lang sana kung gusto mong pagbubuhol-buhulin mo, matanda, okay lang, bahala ka sa buhay mo. Di makontento itong si Kolokoy na siga raw kasi lagi siya nag-praktisado, laki ng katawan. Pag ako na-enkwentro, katawan mo na yan. Matutupi ka sa akin. Di makontento tong Kolokoy na ama na to. Ginamit yung kwarto ng kanyang kinakasama at doon nakikipagtalik at doon tinatalik yung kabit. Sorry ah. And then, nangyari, ito pa, niyayakap niya ang kanyang dalagitang anak, hubot-hubad, habang yung kanyang junjun nakatayo. Tapyasin ko kaya mamaya. Gigisahin ko yun, pakain ko sa aso namin, lagyan ko ng tomato sauce, sibuyas, kamatis, Mariosep na hotdog ang lalabasan yan. This guy doesn't have any respect for a woman, he just uses them like a sex object. Kaya ito pa ang lintik na to. Ginamit niya ang kwarto ng kanyang 12-year-old na babae para doon italik yung kanyang kinakasama. Right nakikita ng kanyang 12 anyos na anak. Nakasama rin dito, pinakover namin. Anong klaseng tatay ka, exhibitionist ka pa? Ultimo yung junjun mo, tayo, yayakapin mo, wala kang karsunsilyo o brief. Wala ka bang pambili, bibilhan kita. Para nun sa gano'n, magkita tayo, tapos pulbusin mo ako, tingnan natin. Saklubang kita ng karsunsilyo niyan, putragi sa ulo mo na yan, or orinola, didikdik ko sa iyo eh. Ngayon, dito tayo kay Mrs. Mrs., nagtyaga ka ng ilang taon na puro pangtatadyak, suntok, sampal, pananakit sa'yo? Almost 16 years, magsi-16 years po. Kasi 2013 pa po Okay. kami. Tapos, Nagtyaga ka ng parang martir hanggat nagbunga itong iyong 12 anyos na anak. simula po buntis ako. Grabe na paghihirap ko po dyan. Tinis ko po hanggang sa nanganak ako, hanggang sa lumaki na yung anak ko. Pero Makikita ng anak mo to, na Opo, ikay nakikita sinasaktan, niya. traumatized tong anak mo na to. Alam mo, ako, yung sumbong mo, yung iyak mo sa akin, wala akong magagawa dahil ikay nagtsatsaga.
ang aking binabantayan na magigib at masisira yung 12 anyos na anak, kinakailangan niya ma-therapy. Kasi pag hindi, magkakaproblema, may makikita niya yung mga visuals na nangyayari ng kanyang tatay, dinadala yung babae sa loob ng kanyang kwarto doon, nagtatalik nakikita ng anak niya. Di ko gusto yung nakarating sa akin na yakapin niya yung kanyang anak na tapos walang karsunsilyo, walang pambili ng brief, tapos nakatayo si Manoy. Anong klase yon? Doon pa lang, buisit na ako. Kaya sinasabi mo, buhul-buhulin. Ako no, kaya puntahan ko sa kanyang club na kung saan siya nasasayaw. Hawakan ko sa kanyang ethics yan tapos gulpi-gulpihin ko siya. Kakatikim siya. Ngayon, sa akin, umiiyak ka. O sige, Mrs., kayo ba'y nagkasal o nagsama lang? Hindi po kami kasal, pero kung Alright. nagsasama po kami ng ganun katagal po. Sinusuportahan niya ba yung iyong 12 anyos na anak? Hindi, yun na nga po eh. Kung ano-ano na binibinta ko para lang makaraos kami mag-ina. Yung nagkasakit ng anak ko noong August 25, nagmakaawa po ang anak ko na, Daddy, magbigay ka muna pambili ng gamot sa akin kasi napacheck up na ako ni Mami dun sa ninang kong doktora. Libre naman siya sa check up. Simula 10 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi, hinintay namin yung ninang nito ma-check up lang kasi ultimo tubig hindi niya malunok dahil tinubuan siya ng mga kung ano-ano dun sa dulo ng malapit sa lalamunan. Si yung anak mo? Opo. Tapos, ano sabi niya sa akin nung tinawagan ko? Palamunin mo yung anak ko kung hindi mo kaya, isauli mo sa mga magulang ko. Sobra-sobra na po yung pagtitiis ko. Pampabastos sila sa akin, lalo na yung mga magulang niya. 2017 po, nag-uwi po yan ng babae si Ching po. Inuwi niya, DI kapwa, DI niya. Pinatira po sa kanila, tinanggap ng magulang niya. Nagbutot balat po ako. Ang sakit po. Phase 1 lang kami, phase 4 po sila. Puro dito itong inabot ko. Ganyan kakapal yung ano ko. Mrs. Sandali, ano? Alam kong iyong sama ng loob at sakit na dinaranas, ano? Hindi mo ba iniisip kung ano magiging resulta sa anak mo? Yung nakikita niya. Alam po. Tapos Alam mo, ikaw pa, paano na sa mundong ito, tatanda ka, ito, nagsumisibol pa lang, pero hindi mo nakikita. Ako, pag pakinggan mo ako, anong sumasakit ng batok mo? masakit po yung ulo ko sa batok ko pag ako po yung ganito. O sige, wag naman baka atakihin ka na sa puso nito. Gusto mo tubig? Huwag ka na masyado mag-iiyak kasi pag iiyak ka, masyadong nape-pressure ka, pati yung batok mo, baka mamaya. Relax ka lang. Yung hindi ko na po talaga Sandali, kaya. relax. Hinga. Alright, ganito na lang muna. Okay. Ikaw ba'y may alta presyon? Nung Ikaw ba'y may blood pressure problem? hindi pa po ako nagpatingin dahil sa wala nga po akong hawak na pera. Ikaw ba'y may problema sa magulang mo ba? May mga blood pressure problem, high blood? Mayroon po at saka sakit sa puso Sakit sa po. Lahat puso. halos kami. So itong pagsasalita mo sa akin, parang nilalabas mo yung sama ng loob, tumataas ang, nagsushoot ang blood pressure mo. So wag na natin pag-uusapan pa. Ha? Alright, gusto mo ng tubig? Gusto mo ng tubig? Opo, ang sakit lang talaga ng batok ko. Alright, relax ka na lang. Inom ka na lang muna ng tubig, o bigyan mo ng tubig to. Kasi binuhos mo agad, salita ka, tapos pag-ulang bulusok mo, hiyak ka agad. Ayun, lumabas tuloy ang ano. Okay, pwede ka na ba na pwede makausap na wala na munang iyakan, wala munang sama ng loob, wala ka munang hagulgol. Kasi habang ginagawa mo niyan, parang ikaw mismo ang pumapatay sa sarili mo, hagulgol, na nahihirapan ka, nagsushoot up ang blood pressure mo. Gusto mo bang wag na muna natin pag-uusapan? Gusto ko po matapos na ito ngayon. Paano natin matatapos? Baka matapos ka rito. Okay lang po, kaya Okay po. lang na matapos ka rito, mas maligas ka, may stroke ka. Yun bang ibig mo sabihin? Kasi kung pag-uusapan natin dito, tapos punerarya naman sa salubong, or tatawag ako ng 911, tatawag ako ng medics, wag na natin pag-usapan. Kasi parang lumalabas, ako na rin mismo tumutulong na parang matigo ka, mategi ka, sabi ni Jonathan na maaga. Naintindihan mo ba ako? Opo. Ayoko nang may matitegi rito. Alam niyo sabihin tegi? Matitigok. Si Jonathan, tama bang paggagamit ko? Makeup artist ko. Alright, so, ganoon. Para relax muna tayo. Hindi ka, yan, okay. Kasi napansin ko agad sa'yo, hawak ka ng batok mo, kamay mo. Relax ka lang, tubig, okay? Ito lang, ano? Kaya kita kinakausap,
hindi ito para ibuga mo ang sama mo ng loob. Hindi ito para ilabas mo sa publiko, para sabihin lahat yung sama mo ng loob. Pwede ka maglabas ng sama, pwede ka maglabas ng sama mo ng loob, pero wag naman yung todo-todo na sasabog na putukan ka ng ugat sa batok. Okay. Para dyan, sa sinasabi mo, babae sa babae. Okay? Lalaki kasi ako. Ako, taking care of business pa yung lalaking siraulong asawa mo. Eto, psychologist to. Mas makakaintindi at mas mapapayuhan ka kasi si Dr. Camille Garcia, sa matagal ng panahon, kilala na namin to sa bitag noon pa hanggang magsama kami sa Channel 5, kahit saan, kahit ngayon sa Tulfo Brothers, tumutulong to sa mga ganitong klaseng problema. Okay? Okay, relax. Mapapangako mo, relax ka na. Huwag na sumama ang loob mo. Okay? Okay. Doktora Camille, magandang hapon sa iyo dyan. Ay, magandang hapon po, Salve. Siguro naman narinig mo kung ano itong nangyari kanina. Matension masyado. Tapos mamaya, sumakit na yung batok, sumakit ng ulo. Pinakakalma ko itong si Geraldine. Napansin na sama ng sama loob niya kasi sa mister niya walang suporta, tapos binalahuran siya, hindi siya kasal. May anak sila na 12 years old. Minsan daw yung si lalaki dinadala yung babae sa kanyang bahay, doon tinatalik sa loob ng kanyang kwarto. Dance instructor yung kanyang mister na may matipuno. At saka yung kanyang anak na babae, kuminsan dinadala doon sa kwarto ng kanyang anak na babae. Oo. Yung 12 years old niyang anak, nakikita na tinatalik, nagkakaroon ng sexual intercourse sa loob ng kanyang kwarto ng bata. Okay. Okay, ngayon, minsan niyayakap pa raw ata nitong loko-lokong tatay na si Junjun nakatayo, hubot-hubad, payakap doon sa babaeng anak niya. So, may problema na dito. Si Mrs. naman ngayon, pagkausap ko, nagiging emotional, sumakit agad yung batok at ulo, ayoko madigas, baka mategi. Payuhan mo nga, payuhan nyo nga, Doktora Camille. Okay, Ito una-una, no, kasi hindi ko rin maintindihan, hindi pa siya nakapagtrabaho kahit kailan para magsabihin natin na yung mga ganito kasing pagkakataon, kailangan ma-accept natin na siyempre, babaero eh. Tapos DI pa pala. So, yung tendency na talagang may mangyaring hindi magaganda, talagang mangyayari yan. Pero at this point, kinakailangan siguro, no, nararapat lang na medyo yung pagiging emotional mo, tigilan mo muna. Kasi una-una, pag nakita ng anak mo yan, paano huhugot din ng lakas yung anak mo kung nakikita ikaw yung una kong iiyak? Siguro, Sir Ben, ang una kong pwedeng gawin, papuntahin mo sa akin, mag-debrief natin. So, kasi yun ang pwede kong magawa para matulungan sila i-debrief, para alam niya kung ano yung pwedeng gawin. Kasi kung sasabihin mo na yung pagtigil ng pag-iyak, kulang pa yan. Yung nadinig natin, hindi lang yan pa. Marami pa. Oo, marami pang baon yan. Nako. Kaya sinasabi ko na talagang kinakailangan may buhos muna niya na matanggal yan para sa ganoon maging maliwanag yung utak niya na to the point na tama yung mga decision niya dahil kasi sa ngayon sa sobrang pagiging emotional niya, baka mamaya isipin niya magiganti lang. Imbis na may ayos na yung problema at sabi nga niya, gusto niyang tapusin natin na maayos. Hindi yung tapusin natin na galit ka, masyado kang emotional at walang kahiling at yung naging possible na solusyon. Imbis na magkaroon ng solusyon, na mas nagiging hurting siya. Alright. Sa kanya, baka kung ano pa yung maisip niya hindi maganda. Doktora Camille, Geraldine, andiyan si Doktora. Sige, wag mo ibuhos yung galit mo, ano? Siguro maganda. Tanong mo kay Doktora Camille kung ano yung bagay na gusto mong itanong. Kasi may makikinig sa'yo, babae sa babae. Okay? Una muna ikaw, kasi parang nagwo-worry ako sa anak mo eh. Kasi yung nakikita ng anak mo visually, may impact yung paglaki. At pagkatapos nakikita pa ng anak mo, sinasaktan ka, yung pinagagawa ng tatay, dinadala yung babae sa kwarto, yung nakikita pa yung tatay na ganito, hindi maganda. Okay, sige, tanungin mo si Doktora Camille. Gusto, yung kalmado ka lang ha. May nakikinig naman sa iyo eh. Tapos may meron naman makinig sa mga sinasabi mo eh. Hindi ka pinababayaan. Ako, kung mister mo lang, ha-handle ko yun. Yung sa problema mo kasi, parang hirap ako. Ay, hindi ko maintindihan to, babae ka. So, sige,
kay Doktora Camille mag-usap. Yan. Doon ka tumingin sa camera. Sige, tanungin mo si Doktora kung ano yung gusto mong tanungin. Babaeng usapan yan. Sige na, okay. Doktora, kasi po minsan hindi na po ako nakakatulog. Ang gusto, pag, Ano pa? tapos minsan takot na ako sa tubig. Paano yung pagkain mo? Hindi po. Nakakakain ka ba na maayos? Hindi rin. Hindi po. Takot ka sa tubig, hindi ka may baka, rabies yan. Hindi po, gusto ko pag naliligo po ako naka-open lang yung door kasi Okay. pag nasa loob hindi ako makahinga. Claustrophobic. Okay, so, Sir Ben, kasi pag yung ganyan, baka nagkakaroon ng panic attack. At saka Panic yung, attack. meron siyang anxiety. So, mas mainam siguro kasi alam niyo, Geraldine, ganito, para magkaroon ka ng tinatawag nating problema na magiging problema sa kaisipan, ang mangyayari, one, is either kulang sa tulog or sobrang tulog. Pangalawa, sobra sa kain or kulang sa kain. And then pangatlo, walang exercise or pagod na pagod ka sa kakalakad nang wala namang kawawaan. O di baka mamaya, tormented ka, then eventually, then may apektuhan ka, hindi maganda yan. Paano naman yung ano mo? Kasi parang ikaw gumagawa ka ng parang para ikaw minsan sirain mo yung sarili mo. Hindi maganda yan. Kaya kinakailangan siguro, sir, papuntahin mo sa amin. ASAP na lang to, ano? Oo. Okay, sige. Alam mo, Doktora, kami nagpapasalamat sa'yo. Public service na rin kasing ginagawa mo, ano? Nakakatulong ka, pasensya ka na kuminsan. Kaya lang, kuminsan kami nilalapitan na pag hindi naman namin alam kung anong gagawin namin pag mga ganito na dahil tatakbo na kami sa inyo. Hanggang kaya nating makatulong, Sir Ben, okay lang. Sige, papuntahin niyo na lang dito schedule natin, ha? Okay. May tatanong lang, sige, Doktora, ganun ang gagawin namin. Salamat kay kaakibat ho ng bitag sa mga public service ho namin. Pagdating sa mga ganito sa bahay, relasyon, komunikasyon, koneksyon, naman, yan ang pag-uusapan kahit na paano na ibsa, natututo rin yung mga nanonood ho sa atin. Okay pa, salamat din po. Thank you. Okay ka na ngayon. Ngayon, may tutulong sa iyo, ha? Nakakatulog ka ba na ayos? Hindi po. Nakakain ka ba? Hindi nga po ako nakakain ng maayos. Alright. Ba't ka takot sa tubig? Hindi ko po maintindihan. Nakagat ka ba ng aso? Hindi po. Ibig sabihin yun. Para Kasi po, pag nakakatakot sa tubig, takot ka ba sa hangin? hindi naman Yan naman po. sinyalis ng rabies. Pero once lang po yun na naramdaman ko. Once lang. So hindi yung na po hangin, kayo. pag nahanginan ka, takot ka rin. Hindi naman. Takot ka sa dilim. Hindi. Takot ka sa masisikip na lugar. O yun pong parang nasusuffocate ako. Nasusuffocate ka. Wala ka makausap. Anak ko lang po. Anak mo lang. So, ikaw ba yung nagdadasal kung minsan? Ay, Katoliko po kami. Pinalaki po kami ng magulang namin ni ganun. Nakapagsimba ka pa ba? Nagdarasal ka ba? Naiibsan ba kung minsan ang iyong sama ng loob pag nagdarasal ka? Ay, good. Ngayon, kung pagmamahal, alam ko mahal na mahal mo yung loko-lokong siraulong Alan na to. Patingin mo yung putragis na Alan na yan. Labas mo, Alan. Ito, Alan, makinig ka, ha? Pagbubuhol-buhulin mo palang mga buhok namin, mga Tulfo Brothers, ha? Kinig ka. Tapos pupulbusin mo kami. Ano pa sinabi? Pupulbusin, pagbubuhol-buhulin, Pag-uuntugin. pag-uuntog-untogin, pupulbusin, lulumpuhin mo kami, i-wheelchair mo kami. Saan ka kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob na parang akala mo may alam ka sa martial arts? Ang alam mo ay magsayaw. Ang alam mo, mambabae, putok sa buho ka. Tapos, buhat-buhat ka ng mga bakal dyan. Hampas ko sa ulo yung mga bakal mo, mami. Hamunin mo nga akong putok sa buho ka. Tingnan natin kung hanggang saan ka. Saan ko ba makita itong kumag na to? Sa Bahay po. Bahay? Opo. Bahay ng Anong lola oras? niya. Kahit anong oras po. Anong oras lumalabas? Mga hapon po. Makinig ka, Alan. Pag sinorveillance ka namin, tinutukan ka namin, siguraduhin mo, pulbusin mo ako. Pag hindi, akong pupulbus sa'yo. Kung ako sa'yo, huwag ka nang umuwi sa bahay mo. Kasi kung hindi, pag binantayan ka namin, mag-uusap tayo. Papakainin kita ng hotdog na ginisa sa sibuyas kamatis na maraming ketchup o tomato sauce. Kapag hindi, tapyasin ko yung junjun mo na yan, pakain ko sa'yo.
hanggang dyan ka lang. Kumbaga, hanggang June ka lang. Tigas June ka lang. Huwag kang titigas-tigasin, ha? Kasi pag akong kinalaban mong putok sa buho ka, yung itsura mo na yan, yung kilay mo na yan, mapupunit yan. Sa siko, sa tulis ng siko ko. Yung June mo na yan, ako, Jesus Mariosep, mabilis ako Nako, protektahan mo na yan. Gagawin lang kitang wooden dummy. Praktisan lang kita. Kung gagawa ka uli ng pananakit sa misis mo, ikaw naman kasi, pag sinaktan ka, tawag ka agad ng 911 o tatawag ka agad ng mga pulis. Kriminal yun eh. Hindi po pwedeng sino man ang mananakit sa'yo ng ganyan, direklamo mo. Tagtad na po siya ng reklamo sa Bacoor po. Bacoor, saan doon? Pulis? Sa police po. Anong ginagawa ng mga pulis doon? Hindi siya sinasampa ng kasong kriminal? Mayroon na pong, minsan na po nakulong na po yan Nakulong na siya. Noong Di, sana 2017. ganun. Pakulong natin, paasawa natin sa mga preso, tapos babayaran ko. Maghanda na maraming pumada dyan, magyuyug-yugan sa loob ng kulungan. Sus Mariosep na yan. Ganun ba? So, ganito na lang. Mensahe ko, balagay mo ulit si ito kasi parang nahamon ako. Alan, pag-ibigan, makinig ka. Huwag mo na isama yung dalawang Tulfo kasi Diyos Mariosep, mahirap kaming kalabanin, kaming tatlo. Sungal nga lang ko ng papel yung buhanga ng hayop eh. Labas mo naman yung Onodoro dyan. Ako dito, Orinola, saklob ko sa ulo mo. Gagawin ko, iksusot ko yung brief mo na yan sa ulo mo. Natandaan mo yan. Ganun lang kasimple eh. Tatapyasin kong June mo na yan. Pipirituhin ko para sa iyo, putok sa buho ka. Ngayon, sige, ikaw naman, nene, okay, huwag kang tumingin sa camera, ano? Mensahe mo sa tatay mo na, bastos. Sige, magsalita ka lang, huwag kang yumuko ka lang. Awatin mo kung kailangan, awatin mo ang tatay mo. Sabihin mo, huwag na huwag mong awatin, huwag na huwag mong lokohin ang Tulfo Brothers. Sabihin mo. Huwag na huwag mong Lokohin ang Tulfo lokohin Brothers, ang lalo-lalo na yung Tulfo na brothers, lalo na yung si Ben. Si Ben Tulfo. Kaso iba ako. Talaga naghahamon ako. Marami na akong hinamon na hindi naman tinatanggap. Pag ang hamon naman kasi, pwede naman tanggihan, pwedeng patulan, pwedeng baliwalain. May choice. Mahirap yung naghahamon ka tapos para kang masampang ka ng kaso dito eh. Alan, tanggap, ignore, or baliwala, or reject. Yun lang. Pero pag akong hinamon mo sa Mariosep ka, nako. Anong gusto mong sabihin sa tatay mo, Iha? Huwag kimuko ka lang. Gusto ko pong magsustento, pero pag hindi po, kulong na rin po. Sustento. Yun lang gusto mo, sustento Opo. ka. Okay, sige, ganun na lang. Mahal mo ba tatay mo? Dahil po sa ginawa niya, hindi po. Ayan, okay. Gusto ko rin po yung babae po. Pati yung mga babae. Siguro pati ikaw dapat makausap din si Doktora Camille. Kayo mag-ina. Hindi lang yung ina mo, ha? Para nang sa ganun, paglaki mo, hindi medyo balanse pareho kayong ina mo. Ikaw naman, Mrs., okay ka na? Opo, pero Nakahinga sobrang ka na? sakit lang yung ulo Ha? ko. Yung ulo ko lang sobrang sakit. Sakit. Okay. At least may nakausap mo naman si Doktora Camille. Di ba? Okay na ba sa'yo? Medyo Sir Ben, na... marami pong salamat. Ay, at least may nakikinig sa'yo. Okay? Wala ka bang trabaho? Dati po, may trabaho ako, ginulo niya po ako. Alright. Paano kung isipin mo na lang patay na yung putok sa buho na yan? Tapos... Talaga pong inisip na namin wala na Oh, siya. sige. Ngayon, kung inisip mo ng ganun, di dapat mabuhay ka na ng isa. Magtrabaho ka na lang Opo. para ikabubuhay mo. Okay ba May yan? magiging trabaho na po ako kasi yung yung best friend ko nagtayo po siya ng business. Ako po O, di yung ganun. paano po niya. Okay. October pa po ako mag-start. O, bibigyan ka namin ng hotline namin. Just in case pag nagkagulo, tawagan mo lang kami. Eto ang Bitag Pambansang Sumbungan Aksyon. Ora mismo,